Hello guys, good morning. Um, sa kini nga video guys, isang focus nato sa regarding kung saan pag-insert o record using sa Laravel o Vue.js. So sa mga previous natong activity, nanatay gibang buhat nga API. So maka-insert na ta, maka-update itong 10 ka query nga atong gibuhat. So karon, pwede ito siyang gamiton ng API para pag-create o uh, user interface na nga mo interact na sa database. So na ako gibuhat nga bag-o nga view nga base project. So kini ato ang i-modify. So ako lang siyang glimpyuhan. So i-check lang ninyo kung saan ako para at least ma-aware mo kung saan ako. Then duha din nga ba akong gamit nga project. So natay MIIT Laravel, napuntay MIIT View. So kining sa View mao ni siya ang sa View user interface, then ang kining MIIT Laravel man siya ang sa backend. So makig-communicate na sila. So ang reason dahil nga nung ingon ana siya separate sila kay ang Laravel gyud i-deploy man ni siya sa server nga naay support sa PHP. Kaya ang Laravel is a framework man based from native PHP. While ang Vue need ta ani og server nga mo support of Node.js. So ang atong best option is ato sa Firebase para free siya. So karon ato siyang nipiyuhan ng Vue project para ato siyang ma-clean up. So ang first niyong buhaton, i-reset niyo tanan. Ari mo sa asset na ay base.css para madali i-delete na tanan para kami magbuhat sa tanan from scratch. So ato lang butangan usa ka value yung body butangan tong background color. Kay mag-error po na siya if ang base.css walay value bisag usa ka line. Then sa main of CSS napo din siya yung mga need i-reset nimo. So ang kanilang base.css gi-call ra ni siya. Like if tanaw nimo diri sa main.ts wala siya base.css. Gi-call ra ni mains base para mausa sila. Then the same diri ato nang butangan og for example black. Wala man ni siya folder na pero ako nang butang og sample nga value nga black. Butang ako pa din nga 50 pixels. So din siya makita na. So nausab na nawa na yan CSS content na lang. So karon ari na punta sa components. Ang kining components pwede rin nimo siya i-delete tanan. Then mag-cause na siya og error. Then magkaroon siya error kay ako tong mga gipang delete i-use man na din ni sa about. So ato na siyang i-clean up para dili siya mag-error. So about page atong i-edit lang. Then ang diri sa home view ato pwede siyang i-modify. I-remove tuning the welcome nga component kay gi-remove naman sad na siya. Then matala na siya name nga home. Then arita sa app.view gipang delete na siyang ubang component so dito siya i-remove. Kining header i-remove na siya para ang mahabilin niya kini lang template nga nag handle sa router view. So mahabilin niya kini na lang sa app view. So mahimo ni siyang outlet. So ang tanan page diri manggawas. For example, if mag-open ka sa home view, so dili man din mo makita nga whole. So niagi pa na siya sa app.view. If nag-open ka og home, ang dire nimo makita ang home view. If mag-open ka sa about, mo switch po ni siya og about view. So mao na ang purpose sa router view. Okay, so pwede na ta mag-start. Ang first ninyong buhaton is mag-install mo og Bootstrap diri sa project para di na ta magsigig code og CSS. So ang pag-install ana gamit mo og npm install, then ang shortcut sa install is I, then Bootstrap.
waitan ta nga ma-install. So pwede din mo siya i-verify if na-install ba siya. Ari mo sa package.json if na-install ba mo siya. So naadi siya sa case usa ni sa mga mistakes sa wala ko kabantay. Ang common sa ni metabo sa inyo ha, ang node modules naagawas sa view 1. Na nahitabo ni common na siya nahitabo sad which is ang folder arrangement ay ang mistake. So pwede rin na nimo siya i-delete di. Then pwede rin sa nimo i-delete ni. Ang reason ana kay dili siya accessible nga node modules diri sa v1 kay sud sa mit.view naa man di folder pa na v1, so need ta mo sud ana before ta mag-install. So cd v1, then ako na i-confirm sakto ba cd there, so sakto na ta sa folder. So pwede ta mag-install na npm i bootstrap. Then ma-appeal po na siya sa list diri. So na may bootstrap view ug view router. So pwede na nato siya ma-use ang bootstrap dito sa tuang project. If moari ka sa main.ts, meaning sa main.ts is main.typescript na siya no, lahi na siya sa JavaScript. TypeScript nga to dito mo gamit og JavaScript. So need mo siya i-import diri ang bootstrap. So import, then i-type lang ang bootstrap, gawasan na siya at mo sa dist, then css, then pangita ang bootstrap.main.css. Dili na niyo pwedeng ipang-call ha. Kining mga nagawas nga bootstrap reboot.css kini tanan dili na siya pwede niyo ipang-call kay ma-double siya og call na. Ang kiri sa bootstrap.main.css apot pasabot ani main.css siya. Ang naa ani tanan nga mga lain nga file call na to niya para mausara nimo. So if imo siya i-check dire bootstrap, bootstrap the main css napo na siya dire sa sud sa node modules kaya gi-call na nato siya. So naa dire iyang source code sa CSS nga file. So dito siya basahon ka dire kay na-build na mo guni. So gi-compile na siya mo dito siya basahon. Di na mo siya mabasa as CSS gud siya nga format. So balik ta. So at least aware mo nga kalang gipang call nato nga mga package kanato gipang install mosulod yun na siya diri sa folder sa node modules. So usa na sa mga way sa pag-troubleshoot if successful ba inyong mga installation sa package. So okay neta. So ang pag-test pud ani if working ba ang bootstrap, pwede mo magbuhat og mga samples. If marita sa home, so naman ta sa home, ato i-try og isod siya og square. So ato siya butangan og padding p.5. So na siya padding na. If ato siyang butangan og color bg.success. Okay, so na siya color na. So wala na ta nag-code og CSS na. Nag-call na lang ta sa mga built-in class dito sa Bootstrap. So mo ni advantage niya if magamit mo Bootstrap. So i-advise po din ako nga magamit mo og Bootstrap sa jud. Okay, if mag-work pa sa IT industry, dili na mo kayo mo mag-code CSS. Required po nila nga kabalo mo og Bootstrap. So ang pag-code ay og CSS na itay attribute na gitawag ko scope. So unsa man ni siya? Once again wala na siya ang scope. For example, body background color pink. So nahimo siyang pink. If mo arita sa
about, if morita sa about, pink pud siya. Kay wala man siya naka-scope. Pero if ato siyang butangan og scope, so ang about is white siya, then ang home, so ato lang butangan og important. Okay, naka-close day siya. So dapat sa main na ita. Then butangan to siya og padding para mas clear. Day siya, success. So kabantay mo nahimo na siyang ang main nahimo na siyang pink. Pero if mo arita sa about, so dili siya, wala siya ay pink. So ngano man, ang reason na is ang tungod sa scope. Ang kini siyang sa scope mo work ra ni siya diri nga file. Pero if wala siya scope, katong uban file nga nagamit pud aning element, ma-appeal pud to siya. So dapat magbutang tag scope. Kay if mag-use og mga global CSS gani, mga global class, ari man mo dapat sa base or sa main. So ana iyang setup. So karon dili ka na atong topic. Ang topic nato is unsaon pag-insert og record nga naa nata dire sa user interface. So dili ila sa to paninduton ang user interface kay ang atong focus is functionality. So ang atong buhaton mag-add lang ko og mag-add ko og usa ka dev. Then ako siya butangan og class nga guard. Then dev nga class guard body. If imo siya i-check na, box na siya dere. Then if magbutang po jud ka og card yan header, so na siya header. So ang atong ibutang sa header niya is ang yahang function. So ang purpose is insert record. So na natay sample sa user nga UI. I-remove lang nako ang color kaya ta mag-use na. So mo na siya. Ako lang ibalik. Okay, so dire mag-insert ta og record dire. Ang ato ang buhaton is magbuhat ta og table nga form. So if tan-aw nimo siya dinhi, ang ato ang gi-require is first name, last name, and age. So magbuhat ta og table. Usa da sa mga mistakes sa uban no nga student kay dili sila magamit t-body. So need mag-add mo ana. Pwede na mo shortcut nga gikan sa table malas mo sa tr, pero inig if tanaw na nimo siya dito sa browser na good, butanga na sa browser og table, table body. So redundant na. Tapat ka mo na lang ang magbutang. So first name, last name, then age. So taan to sa table. So naka-table na siya. Then ato siya butangan og class nga table sad. So naay default style ang Bootstrap sa table nga class. Kaya mo siya i-check. So naka-table na siya. So ato lang i-ingon na naon para mas makita ninyo ang iyang forma. Then butangan na nato siya og input field. So magamit ta og input. Then ang type niya is text. So ang age is number.
So na siya, maka-input na ka. Pero bati pa kay siya tan-awon. Napoy class ang Bootstrap nga pwede nimong ma-use. Ang name sa class is form, then control. So na siya default nga style. So na siya style lang nga default. So mas nindot na siya tan-awon compare atong basic lang nga user interface. Then mag-add lang ta og next nga button. Then submit. So makreate na siyang button pero bati gyud pa ng button. Ang sa Bootstrap sad na ay default nga mga button, pwede mo mag button. Ang class nga btn is pag-reset na siya sa button. Then after ma-reset, pwede na siya butangan og design na. Usa sa mga common design is primary. So mo ni ang primary button. Then pwede mo siya ilista na po yung secondary. So mo na yung secondary. Napod tay gitawag og danger, which is color red. Aside ana, napod tay gitawag og warning nga common kayo, color orange. Then napod tay gitawag og info. So info. Pero ang pinaka common jud is primary. Maong primary iyang term kay mo ni ang pinaka top sa class team na may primary, secondary, tertiary na aman. So kana atong gamiton. Pero ginahata nga ma-full siya diri. So napoy class nga gitawag og W100, which is width niya siya nga 100%. So na full siya. Pwede sa mo siya ang value di are is pwede 25, pwede sa 50, pwede po sa 25. So balik sa 50, meaning half, 50%. Then if 100, 100% ay ang width nga i-consume. So kana ato ang gamiton 100%. So ini-click ana, mas-save na to ang record nga atong gi-add. Then next is pag-add na sa function. Ang katong pag-add sa function para ma-connect ni nato siya kini nga link, ang buhaton nato is mag-use ta og Axios. So unsa man na siya? Axios npm. So mao ni ato ang gamiton. So gi-use ni siya usa ni sa pinaka common ni nga gi-use mga developer. If i-check nimo siya diri, ang weekly downloads niya is 19 million. So daghan jud kay siya nag-use ani 19 million iyang abot sabot ani sa last 7 days na ay nag-use ani 19 million kabuok. So naa na siya ka popular. So ato na siya gamiton, pwede rin i-check niyo yung check. Then copy paste lang dire. Then wait lang ta nga ma-set up na siya. Then the same thing gahapon, pwede na mo siya i-confirm if naa-pa gyud siya. Ato i-check. Also naa siya, dala siya Axios. So unsa na siya pag-use? Ang pag-use ana is simple ra. Before dita maka buhat og TypeScript mga code, dito ka mabutang og script sa ubos. Declare lang ang language nga TS, meaning TypeScript. Then butahan mo siya og export default. Then ayaw kalimot ang name. Dili ni siya ang name is dili ni siya necessary jud. Pero in terms of professionalism sa iyang source code, pag document need na siya kay if mag-work mo sa IT industry, required na siya nga na-name inyong mga web components. Then function ang atong buhaton. So ang atong gamiton mag-use ta og term nga methods. So unsa man siyang methods? Ang
list na siya sa mga functions diri nga component. For example, mag-insert kag record, for example, mag delete ka. So diri ka magbutang og function. Basta to ang ato ang gamito nga term is insert record. So kana siya. Then pwede sa gamit og asynchronous method. Unsa na siya? If magbutang ka og async, then await, put pasabot ana ang query nga imong gibuhat sulod ani nga function paabuton niya until mahuman. Mo fail ra na siya once mo respond ang server nga fail jud. Pero once kani wala jud mo reply ang server, iya jud ang paabuton. Mao na ningon siya nga await. So before ka maka-use sa Axios, need mo siya i-import sad. Import Axios. Then pwede na ka maka-use dire. That get. So naay mga lain method di ani, pwede ka mag-post if photo imong i save. Then pwede sa ka mag-get kaya record ra man nato ang i-add dire. So basin may buong nganong get pero nag-insert ta og record. Ang pag-get ato og record gud naa man gud siya gi-reply nga kini nga mga JSON response. So kana siya mani ang JSON format nga response, then maoy reason nganong get atong gigamit kay gi-get man ni siya from server. So pwede na nato na siya i-copy paste ang URL. So ato na siya na copy paste pero ang problem is na wala pa ni siya ang name ma dynamic kining JSON Lepreso then 8 nga 30. So unsa na siya pag dynamic? Ang button po nato is mag-use ta og method nga data. So ang purpose ana siya ang mo-hold sa mga data nga naa ani nga component. So ang atong gi-use is first name, so fname, then lname, then age. Ato lang i-default nga 0 ang age. Then pwede na nimo siya i-change dire. So naay mga mas advanced nga way ani sa pag-set up. Pero kini siya man siya pinaka basic. So need ta mo start sa pinaka basic lang usab before mo mag-study sa advanced ani nga setup. Kaysa ko mas paspasan ako ang way kay mas advanced ako ang pamaagi. Pero if wala pa mo basic idea, malibog jud mo magtan-aw mo ari sa ta. So ang function nga actions.get nag-request siya ani nga URL. Iyan din siya ang gi-save. Then naay asynchronous na sad kay nagpaabot sa reply, dapat naay variable nga mo hold niya called response. So if imo na siya i-print, so ang pag-connect pod niya magamit ka og at then click. So na maggamit og at diri sa Vue.js. So ato siya i-try. So atong i-try is Trisha Lepreso 29. So wala pa ni siya i-response nga makita nga mo pop up no. Pero aso na siya error. Look. Ang yang error niya is 404 not found. So unsa man na siya? Ang reason ana is dili pa niya makita atong mga gi-provide nga variable. Ang kini siya. Kini siya. So ang reason ana is wala pa na siya mga value. Kay kini nga variable pa na siya nga declaration. Need mo siya i-assign diri. So ang pag-assign pud ana diri, before ta magbutang akong ipakita ninyo no. Unsaon pag-check. Kini siya get nga error. If imo siya i-right click, then open new tab. Ang iyang error kay 404 not found. So nganong 404 not found man? Kini gud nga pattern kay wala siya mabantayi.
wala siya na save sa router as pattern man ang wala niya ma-identify kaya wala may value ang first name, last name ug ang age. So karon pwede na ta mag-assign. So ang question ani is unsaon pagkuha sa value ani nga input. So natay gigamit nga view attribute kining v then model. So diha na ka pwede magputang og f name. Dato lang kapihon ata l name sa diha. Then dire is age. So karon pwede na ta maka-save. Sa pulan sa nato og dami. So ayang respond na is success true then successfully registered. If i-check nimo siya sa database, so na-insert yun siya. Ako lang i-delete kay informally ang format. So karon naka-save na siya pero ang problem walay mga proper message. So natay gamiton. Ang akong gimain is for example na save siya then naa on time mo pop up nga successfully save. So unsa man siya pag-add. Arita sa lain na pud nga package ato ang gamiton called Sweet Alert. So ingon ani day ang way sa ato ang pagtudlo ninyo kay gusto mo gud nako nga mag-use mo mga package para mag-easy pud ninyo hag workload kay ingon ani man sa nako ang use para din ako magsiki og code mag-use ko og mga package which is mausad na ang standard sa company dili jud na prefer nga mag hard code na. So kini siya if imo siya i-try so it's working then so mo yung mga example niya. So na pwede ka mabutang og link photo pwede sad. So napod siya dali pwede mo siya ibutang. So custom animate with animate CSS. So kini siya pwede niyo siya studyhan then naay lain nga version ani naay latest nga version. I think wala diri ang latest nga version. Ayan, ano siya ang latest nga version. So, mas bago lang siyang release pero di wala pa ta kabalo if stable ba ni siya. So, ato ang buhaton na lang ari sa ta sa karaan. Ari ta sa old version nga alert 2. So, ang atong gamiton is kini kining pinaka basic kay dapat if ma-save siya na i-inform nga successfully save. So, inig-paste na to na mag-error pa na siya. Ang reason is wala pa na siya ma-install. So, if mori ka sa installation, na ay sa cell ID ha, npm install Sweet Alert. So, the same way nagyapon, imo siya i-install dere. Then, paabot lang ta nga mahuman sa install. Okay, so done. So, pwede na tama ka-use atong Sweet Alert. So, inaana na siya ka-easy. Wala na yung hard code. Di na siya also obsolete na siyang away. Oh, di decide so. Ang script ako na paste pa. Arita sa Sweet Alert.fire. So, ang atong buhaton is once na save siya, mag-message siya nga successfully save. So, nag-error siya, look. Nag-error siya. Ningon siya nga cannot find names wall. Ang reason na is wala pa na to siya ma-import. So, okay na siya. Wala na siya mag-error. Then, ato siyang butangan og success ka term. Then, ang message niya. Then, naman to yung message daan ang response niya.
kini siya mo na yung response message. So ato na siyang gamiton successfully registered. So pwede niyo siya i-call diri ang response dot data dot message. Then ato siya ilista ng icon. Bato na siya siyang success. So ato i-try. JSON then preso then age 30. So successfully registered na siya. Then pwede naman siya i-click balik. So ang problema lang magbalik-balik ang record. So unsa man nito siya para ma-clear siya after submit. So ang kini pong sweet alert na po na siya pwede mo siya ma-continue. Then i-assign ang fname, assign na nimo og empty. Then ang lname assign na nimo siya og empty sad. Then ang age assign na mo siya og empty. So nag-error siya kay number man siya dapat. So balik ta. Register ta og Trisha Lepreso then 29. Okay, so na-clear na siya, then balik sa 0. So yun na siya. So na-register na si Jason and Trisha. So yun na siya, dali ra jud kay siya ang pag-code na, then formal kayo ang iyahang user interface. So that's it, thank you. Magdata ko video lain para sa lain nga functionality na sad.